Okay. Importante ito dun sa ating sa presentasyon at lalong-lalo na sa lumalabas na communications ng kabila. Napansin namin na dito sa mga diskusyon, lalong-lalo na sa diskusyon ng presentasyon ng pagsasaksi ni Director Melvin Matibag, maraming may impression na grave threats lang yung nasa Article 4. So, ibabasahin ko sa inyo yung wording ng Article 4. Respondent Vice President Sara Duterte committed culpable violation of the Constitution, high crimes, and betrayed public trust by contracting for the of the President, the First Lady, and the former Speaker of the House by making grave threats and by actively inciting sedition. All right. So, ibig sabihin, yung contracting ay isang bahagi ng Article 4. This is important kasi maraming nagsasabi na hindi daw kailangan patunayan yon, so hindi relevant yung pagsasaksi ni Director Matibag. But most people forget na pinasok ito sa Article 4. Now, bakit natin sinasabi ito? Kasi ang ginagawa ng prosecution, nagsisentro sila doon sa grave threats. Dahil mahirap at imposibleng mapapatunayan nila. And in fact, nakita na natin, wala silang ebidensya doon sa bahagi na yon. So yung betrayal of public trust nakalagay doon. Culpable violation of the Constitution, high crimes, and betrayal of public trust by contracting for the unaliving of the President, the First Lady, and the former Speaker of the House. Okay? So isa yon doon sa means ng culpable violation of the Constitution, high crimes, and betrayal of public trust. So kasi paulit-ulit akong nire-remind pati doon sa ibang mga apps na hindi naman importante yon kaya hindi kailangan. No, it is an essential part of the accusation against the Vice President. In this instance, nakikita natin na medyo nag-overshoot sila. Kasi nung pinasok nila yon, nakulong sila kaagad doon sa that they have to, at the very least, include evidence of that. That is why, isang reason kung bakit pinaupo si Director Melvin Matibag. Oo. And, tama, sabi ni Tiestes, saka yung term and, meaning kasama. Meaning, yung dalawa, kailangan nilang patunayan. Or at the very least, magbigay sila ng effort about that. Now, nagko-concentrate sila dun sa unang presentasyon nila ng ebidensya, nag-concentrate sila doon sa grave threats. Pero medyo confused yung prosecution. Kasi, they were at first trying to prove grave threats the way it is worded in the revised penal code. Pinapatunayan nila na pasok ito sa grave threats under the revised penal code at in-include nila pati yung mga findings o rulings ng Supreme Court on the criminal aspect. Later on, biglang kumabig sila at sinasabi na nila ngayon na administrative lang. So ang quantum of evidence is not grave threats as a crime but grave threats as an administrative offense. So, medyo confused yung approach ng prosecution. Why is it important to remind people of this? Because that is the reason, their confusion in laying out their case is the reason why we are not persuaded. But, let's add, hindi pa po nagpipresenta ang depensa ng kanilang ebidensya on Article 4 kung bakit hindi impeachable si VP Inday, pero magbalik tanaw tayo. Ano ang konteksto ng Article 4. So mahalaga na balikan natin. Kailangan intindihin natin yung mga events na nag-trigger nito. So, ang ginagawa kasi ng administrasyon, ng prosecution, ay pinipresenta ang Article 4. Hindi pa natin ma-discuss yung Article 1 kasi sa 29th po ang presentation of evidence niyan. So kailangan tignan natin ano ang approach ng prosecution. Sa kanila, danger daw to national security yung ginawa ni VP Inday. Pero ano ang konteksto nito? Yung House Committee, nag-umpisa yan kasi nagkaroon ng inquiry ang House Committee on Good Government and Public Accountability. Tapos, on that day, the day before, naging testigo resource person, si Attorney Zuleika Lopez.
Tapos tinanong siya tungkol um, sa sulat ng Office of the Vice President to the Commission on Audit requesting confidentiality of the documents that they submitted as part of the liquidation. Bakit? Kasi confidential talaga yan. Mayroon talagang protocol sa COA na kapag kino-contest pa o hindi pa final ang findings ng COA, hindi po yan isinasa publiko because it could be highly prejudicial, lalong-lalo na hindi pa tapos ang proceedings. So, pero dahil nagbasa ng sulat, binasa ni Attorney Lopez yung sulat doon sa Committee on Good Government and Public Accountability, for some reason, nag-decide si Congressman Joel Chua together with the other congressmen in that committee at sinasite si attorney in contempt. Tiniming talaga nila ito dahil nag-uumpisa na sila doon sa pagbabawas ng budget ni VP Inday. At ang ginagawa nila ay pinag-iinitan ang mga staff ni VP kasi alam nila na si Vice President mayroong similarity sa powers ng presidente. So halimbawa, ang presidente ay ang presidente hindi na itatawag yan. Dahil co-equal branch ang executive with the legislature, hindi pwedeng sa pilitan ipatawag ng Kongreso or ng Senado ang Pangulo at ang kanyang mga agents. Meaning yung mga cabinet secretaries, hindi po basta-basta yan maaaring patawag dahil sila ay considered alter egos of the president. Now, wala pong resolution, wala pong paglilinaw kung ang vice-presidente has the same powers or privileges. So medyo dapat nag-iingat talaga ang House of Representatives nung time na yon. Maraming salamat, Torrent. Dahil nga, it could be possible na if idinulog sa Korte Suprema, yung sapilitang pagpupunta kay VP sa pagdidinig, ay baka biglang gumawa ng decision ang Korte Suprema, finally refining or defining yung powers ng Vice President. And it might go against the House. So, as a pressure point, pinag-initan nila staff ni VP. Hindi po nauna si Attorney Laika, she was just one of the more famous ones. So, noong dinitain si Attorney Laika, doon siya sa House para maprotektahan niya ang kanyang staff from undue oppression or the possibility na takutin siya, kausapin siya. Si VP stayed overnight in the premises of the House of Representatives. Doon siya natulog sa tanggapan ng kanyang kapatid, si Congressman Paulo Duterte. So, during that time, may mga ilang pangyayari. Halimbawa, nandun nga sa nasa detention si Attorney Laika, mayroon naman siyang kasama doon, ngunit may mga naririnig na sila na gustong i-confiscate yung kanyang cellphone, gustong kausapin siya. So, and then, nakarinig na sila ng possibility na siya iililipat sa Women's Correctional, which is a detention for those who could be, is used sometimes as a, no, not sometimes, is used as a detention for those awaiting trial, as well as for those who have already been found guilty and are being incarcerated as a penalty. Dahil nag-i-increase ang pressure at nagkakasakit na si Attorney Laika sa tindi ng takot, sa tindi ng pressure, at sa tindi ng sense of injustice sa mga pangyayari, si VP Inday ay pumasok, dumating sa kanyang detention at nag-umpisa ng isang Zoom. Yung Zoom na yon ay for the purpose of conducting an information briefing, maingay an information briefing para sa publiko para maintindihan natin kung ano ang ginagawa at the time. So, during the course of that Zoom meeting, so tandaan natin, anong mga pangyayari ngayon? Matindi ang oppression, matindi yung pinagalitan. Doon pa lang sa House, pinapagalitan si Attorney Laika at hindi maliwanag kung bakit galit yung mga representante, yung mga congressmen na nagko-conduct ng proceedings na iyon.
hindi maliwanag kung bakit dinidetain siya, samantalang binasa lang niya yung sulat at even if she could be claimed as the author of that letter, yung sulat na yon ay hindi naman labag sa batas. Ngunit ginagamit ng mga kongresista na ito daw ay contempt ng House of Representatives dahil pinipigilan daw niya yung release ng impormasyon sa House. By the way, hindi pa po maliwanag o defined ang powers ng subpoena juris tecum na ini-issue ng House, and this could have been ripe for a petition to be filed with the Supreme Court kung maaaring maghimasok ang House of Representatives sa isang proceeding na hindi pa tapos at that time. Tandaan po natin, wala pang desisyon ang COA nung time na ito. So kitang-kita natin sa publiko na from our point of view, mukhang minamanufacture ng ilang mga miyembro ng House of Representatives yung kanilang galit doon sa mga staff ni VP Inday sa Office of the Vice President. So, mataas ang tensyon, mataas yung takot, nagkakasakit na si Attorney Laika, si VP Inday naman was feeling responsible kasi mga tao niya ang pinapahirapan as a way of getting back to her. Ito po ang nakikita niya. Halos wala siyang tulog, nasa House of Representatives siya, doon siya nagsistay sa office ni Kong Pulong, which is of course not a hotel and not intended to house anybody. Nag-aalala siya sa mga pangyayari at lalong-lalo na she was feeling guilt kasi the house seemed to be taking it out on her people kapag nagagalit sila sa actions o sa mga salita ni VP Inday. So, anong nangyari? Nagkaroon ng parang public information event si VP at they did it via Zoom meeting conducted from the detention of Attorney Laika. Ngayon, baka may magsabi, detention yon, bakit ginagawa nila yon? You have to understand, this is not a detention because somebody committed a crime. This is a detention because the House wanted her to say something and they were using the contempt powers para maglabas siya ng impormasyon that could be used against the VP. At least ito yung panig nila. Ito yung nakikita nila at that time. Also, it seemed to me na medyo excessive na wala rin binibigay na dahilan kung bakit ililipat si Attorney Laika. So, all of this had been going on within the space of the day, and towards the end, towards the Zoom meeting, VP Inday was already tired. She was already, she was feeling the pressure. Please, can you call Mama Sans? She's calling me. She was feeling the pressure. She was feeling exhausted. Attorney Laika was getting sick and crying and suffering under the pressure. So so they conducted, and it was in this frame of mind that they conducted that Zoom meeting. Now, during the Zoom meeting, the intention of VP Inday was to give us information. Now, why was she giving us this information? Why was she making this public? Bakit niya isinasa publiko yung mga paghihirap na ginagawa sa kanila? Because it was a sign of oppression by state agents, meaning gobyerno yung nagmamalabis at sinasaktan ang mga citizens, people who had. And remember, even if she is the vice president, she had very little defense against the House of Representatives. Lalong-lalo na andun po sila sa kumbaga pamamahay ng House. So, full disclosure, kasama po ako dun sa Zoom meeting na yon, but I did not ask any questions. Or if I did, it must have been very forgettable. So, during the Q&A, everybody was allowed to ask questions kay Vice Presidente. Natanong siya, kamusta about her physical safety. So worried rin lahat ng tao para kay Vice President. Have you ever heard of the strategy na you hit the dog to scare the child? So, dito, ganun ang ginagawa ng House. They were pressuring Attorney Laika, they detained her, pinapahirapan siya para matakot si VP Inday because VP Inday is responsible for her. Being the boss. Diba? She is responsible because she gives direction. She gives the policy and she overall
has discretion over the actions of her people. Okay? We don't know what she ordered Attorney Laika, but what was evident is that Attorney Laika was suffering um, instead of VP Inday, in the stead of VP Inday. At that some point during the Zoom meeting, tinanong si VP, kamusta naman ang kanyang physical safety? So she answered, huwag kayong mag-alala about my safety. Now remember how much pressure there was, how much suffering she was seeing on Attorney Laika. She said, don't worry about my safety. And she goes on to explain the measures that she took to protect herself. Now, let's not forget it. Bakit? The entire purpose of that Zoom meeting and also the reason why many people went to the hospital sa veterans kung saan dinala si Attorney Laika. Ang purpose nito was to allow us to bear witness to what the state agents were doing to her and to her staff. It allowed us to participate in these proceedings as witnesses. Tayo mismo ang nagbibigay saksi ngayon sa mga pangyayari. That was the purpose of the Zoom meeting. And that was also the purpose why many people went to veterans to bear witness to what was happening. Now, bakit kailangan nandun tayo? Bakit kailangan saksi tayo? Because oppression happens in the dark. Kumbaga, yung pagpipilit, yung pagmamalabis, yung pananakit, government can get away with it if these things happen in the dark. But if we are witness to it, kung nakikita natin kung ano ang ginagawa, then it loses its power. So, ang ginagawa ng prosecution ay ina-isolate yung sinasabi ni VP Inday but removing the context of all of this. The answer was not a threat directed to the president. She was not even addressing the president at the time. She was answering a question and she was telling the world, that she had to take these drastic steps to protect herself because as far as she knew, there was an active threat against not just her reputation, not just on her standing as the vice president, but on her life itself. So, remember nung time na yon, nag-live kami and I would like to thank one of the vloggers on X, and her name on X is Eliza Duterte, I think. And she reminded us that we issued a call. Punta kayo, because at the time I was out of the country, punta kayo sa veterans. And even if it's not a rally, but we are there to bear witness to what the government or the administration or some members of the administration were doing to citizens who could not fight back. So, yun po yung natin. So, we bear witness. So, tandaan natin na ito ang konteksto nung sinabi ni VP Inday. We cannot take it in isolation. We will have to remember the circumstances surrounding it. Sabi ni Razel's dad, yes, I remember that. Kakatapos lang po ng live nyo, tapos may ganun nang nangyayari. Diba? And then, they attempted to take Attorney Laika. In other words, na-fulfill yung fears, yung partial fears ni VP Inday, that they would do something even more against Attorney Laika. So, because she intervened, because there was also medical intervention and Attorney Laika was brought to Veterans Hospital where people were gathering outside, the worst could not happen to Attorney Laika. And they remembered to stand strong because in part, you were there. We were there. We were at the Zoom meeting. We were in veterans. Well, ako hindi. But people were at veterans. And we stood there to bear witness to what was going on. Okay? So that is the reason we gather. That is the reason why VP Inday is facing the consequences of that night. VP Inday is bearing the brunt
of the retaliation against her for being present, for intervening so that the certain members of the administration would not succeed in pressuring her people to get back at the vice president. Sabi ni Miss Gina, thank you for your story. Kinilabutan ako. Especially you guys uniting to protect VP and bear witness to the oppression. Touching siya, pero nakakatakot. Well, kumbaga, because of what she did then, I think na diminish. Because remember, you were there. Those who were there, you were there. The others who were there online, we were there. We were bearing witness. We were watching. And nawalan ng power. Nawalan yung oppressive power ng administration in those moments where we were present because nobody wants a witness to a crime. And for me, that seemed more like a crime than simply the House of Representatives compelling or using their power of contempt. So remember this. And remember what Article 4 really states. Don't forget that the House is blatantly accusing VP Inday of contracting a person to execute her threats. And this is something that the prosecution has failed to prove. So I just want to remind everybody of how VP Inday stood up. But don't forget that many of us were there. We were there online and we were there in person. So do not forget that tayo mismo ang saksi sa mga pangyayari nung gabing iyon. At kung bakit ganun ang salita ni VP, tandaan ang konteksto. Ang sabi niya ay simple lang. Sumasagot siya doon sa katanungan tungkol sa kanyang safety, sa kanyang kaligtasan. At sinabi niya, whether that is true or not, yung sinabi niya, what was important is that she was reassuring us. Hindi lang tayo witness, pero merong iba who were there at the Zoom who were actual participants. And so, VP Inday was also trying to assure us, dahil constituents din niya tayo. She was trying to assure us, huwag kayong mag-alala, ligtas ako. Ito ang ginawa ko para protektahan ang sarili niya. So yun po ang pinakamahalaga dito, is to remember that actually VP was answering to all of us. Huwag kayong mag-alala, ligtas ako. Gumawa ako ng paraan para hindi ako matuluyan. Or kung matuluyan ako, may repercussions. So bakit niya sinasabi? It was a way of checking. Kumbaga, o i-counter kita. Kung may threat kayo sa akin, I will neutralize that threat. Ay nako, twisting my words. How can she be protected, sabi ni Mamon, when aftermath of her so-called unaliving causes threat to someone's life? That's called a countermeasure nga. Kumbaga, do you know what a mutually assured destruction is? In international law, mutually assured destruction was the description for the nuclear arms race. So, alam niyo na. Kumbaga, if somebody launches a nuclear attack against another country, if that country has the same sort of weapons, it will not result in anyone winning. So that's what it is. It's called a mutually assured destruction strategy. She was there to protect her life. She was saying that to protect herself. Kumbaga, you do this and you're not going to get away with it. Okay. Ay, maraming salamat kay Ma'am Michelle. So, and we were witness to all of that. Sabi ni Ma'am Rachel, even if I'm here in the UAE, I was watching what happened that time. Nakakapanlumo, pero si VP talaga fight. And don't forget that. Don't forget how we were feeling. Don't forget how as things unfolded.
So as things unfolded, then that is what, those were the circumstances. This is the context, and we were witness to that context. Sabi ni Ma'am Lumpia Queen, napansin niyo po ba sa first day pa lang ng witness na si NBI Director Matibag regarding sa testimony ni Las Cañas, hindi nag-react kaagad si Senator Ping doon. Sa second day na nabanggit ang name niya, obvious lang. Hi, Attorney Bill. It's good to see you here. Sabi ni Miss Rachel, yes, kaya di nila maloloko ang taong bayan. Lahat alam natin na grabe ang panghaharas sa kanila. Yeah. So that is the standard. So hindi pwedeng i-isolate ng prosecution yung mga pangyayari or yung statement niya alone, because that would not define what was going on. Kailangan maliwanag yon. Now, may concept ng self-defense, and I understand that the defense might be using this in their presentation of evidence. So, antabayanan natin. Sabi ni Tiestes, pero happy ako na ang taas ng trust rating ni VP, tapos ang ano yun kasi, betrayal of public trust. Tapos ang kasong betrayal of public trust. Patawa yung mga nakaupo sa likod ng witnesses. Okay. Hi kay Ma'am Ola. Sabi niya, talk to someone and compare yung sinabi ni VP sa saying sa mga bata. Pag nahulog ka dyan, ihuhulog kita. Hi po from Italy, sabi ni Ma'am Mary Beth. Hi kay Bebby, ihaharap daw nila yung unaliver o yung executor, kumbaga, in a few months. Truth is, naghahanap pa sila ng best actor or best actress to play. I think too late na. Kasi tapos na ang presentation of evidence for the prosecution. So ang susunod niyan is it will be the defense that will be presenting it. Kala ko ba you're cooking for everyone? It can only fit 4 at a time. Okay. So teka, chine-check ko ilang minutes na ba tayo. Sige, mag-take na tayo ng ilan sa mga katanungan tapos kakain na ako kasi late ako. Again, dito si Sas kanina. I'm sorry, I missed her. Sabi ni Nars, so true, I had an abhorrence to the Quad on that time. Lalo na si Abante. I then completely walked away from my religion, which is Baptist. Hinubad ko na yan dahil sa hulaang propeta na si Benny Abante. Oh dear. So, may mga request to talk about Pax Silica. I'm preparing for that. Pero yung totoo niyan, sir, one of the reasons it's so difficult to talk about it is because there are very few details. But we will talk about it with whatever information we have. Siguro bukas. Wala pa po ako. Still out. Sabi ni Sasan, so should Risa inhibit herself from the impeachment court? Ako, I don't think so. Kasi wala pong rule sa inhibition. Not only that, remember that the impeachment proceedings are partly a political process. And you know how politics are. You do take a side. Diba? So, ako, I don't think, even if there is an attempt to have her inhibited, that same acts can be used on somebody else na who will be on the side of VP Inday. Para sa akin, we will use the persuasive powers that we have as witnesses to the oppression of VP Inday as a means to keep our senators, judges good, kumbaga. Because that's what they do, work on feedback. They are political animals. So, public opinion is still important to them. Now, whether or not they will allow public opinion to affect them, I don't think that, that we have, kumbaga, the best that we can do is be part of the whole play as witnesses as well to what is going on. Sabi ni Ma'am Lumpia Queen, I'm a bit confused. Pagkatapos ba ng Articles 1, 2, 3, 4 sa persecutor, defense naman, yes. So, I don't know in what order they're going to present their evidence, pero tatapusin muna nung yung presentation ng prosecution and then it will be the defense's turn. Akala ko nga, a presentation of evidence per article, prosecution and then defense. Akala ko per article, pero apparently ang nangyayari is it is
lahatan muna sa prosecution and then later on sa defense. You're welcome, Miss Sasan. Sabi ni Sunita, may I ask what led to your decision to resign for the Marcos administration? I'm just curious. Ma'am, I've repeated the story so many times. Ayoko na po. But you can refer to previous lives dito. Hindi ko lang maalala kung ano yung title. Yes, Bebby, we will be talking about Pax Silica in the coming days, but it will only be based on whatever information we can get, as well as kung ano yung mga objections ng iba't ibang mga partido. And I'm telling you, we have strange bedfellows when it comes to Pax Silica. Paano na yan kung ipapadala nila si VP sa Netherlands? I think isa-isa muna ang i-worry natin. Let's talk, para sa akin, nagpo-focus muna tayo dito sa impeachment because this is the immediate threat to the Vice President. Ngayon, ipapadala ba siya sa Netherlands? I don't think that there is sufficient time or evidence to be able to do that. But I'm not saying dapat makampante tayo either. Hindi ako naniniwala that this administration will still hesitate on any action to remove the VP as a threat in 2028. So unahin po muna natin yung pag-focus natin dito sa sa impeachment trial ni VP Inday. Sinong kausap ni Mr. Gan? Sabi ni Mami, totoo po ba nag-request si VP Sara ng food for her team? Yes, because that is allowed. Alam niyo po ba yun? Kahit kami, during the time, let's say, sa confirmation. So, pag may event na gano'n, tapos merong mga dadating, pinapakain po talaga ng Senate yan. So, ni-request lang nila na, in fact, the reason the requests were made to the Senate is because may mga accredited na catering dyan. So, ang sinabi lang ni VP na, dito, yun nga, specifically doon sa kwarto, doon sa sa parang headquarters kasi nilalaanan talaga ng space. Yung defense team, yung prosecution team, meron po sila talagang lugar where they stay. So, ang request lang is for the catering to provide food for the team in that place. Ngayon, parang mukhang minamasama dahil sa sinabi ni Senate President Win Gatchalian na wala daw budget. Pero ako, I would call that out. Kasi alam ko, pinapakain naman talaga. Kahit sino na imbitahin nila or who have to be there na hindi taga-Senate, pinapakain po talaga lahat. Alam nyo, sa totoo lang, kahit yung mga tipong andun lang kami for confirmation hearings, ganyan, bibigyan po talaga kayo. So, there is a budget for that. Ang inaalala ko is ginagawang publicity stunt or communication strategy, itong simpleng bagay ng pag-request ng administratively na bigyan sila ng pagkain dito. I don't think it's bigyan sila ng pagkain, it's more like bigyan sila ng pagkain dito. I can be wrong because hindi naman ako insider sa team ni VP Inday, but meron talagang budget at nilalaan na naman talaga ng Senado yan. So, ang tingin ko, it's really just a misunderstanding that people are blowing out of proportion in order to make points for their team. Hindi din po dinidinig ng Senado yung issue kagaya ng Pax Silica. Sa totoo lang, busy-busy na nga yung Senado just for the impeachment proceedings itself. Kaya I can sympathize with those people who are saying, grabe, aksaya sa oras talaga itong impeachment. Hindi po ako nagko-conjecture kung ano magiging outcome ng impeachment. Tinatanong kasi ni yan, ano ang sa tingin yung resulta ng impeachment, convict or hindi. Hindi po natin talaga the reason hindi ako nagko-conjecture o naghuhula dyan dahil marami pong nangyayari in the background na hindi po natin nakikita. And this will be very significant pagdating ng oras para gumawa ng desisyon. Sabi ni Julian Swirl, sa mga hearings naman ng Senate, makikita natin may nagsaserve ng food sa mga resource persons. Tsaka magkano lang mababawa sa 25 billion yan. Kung pakainin nila yung defense team. Sa tingin niyo po ba, it's wise for the defense to call on Madriaga and Las Cañas? I don't know.
hindi pa kasi maliwanag sa akin kung ano ang theory of the case ng defense. But I think they listed them as possible rebuttal witnesses. So, ililista mo kasi lahat ng mga witnesses mo kung nakalista yan ha for the defense. Para sa akin, if pwede mong ilista lahat kahit hindi mo talaga sila gagamitin. So, it's possible na dapat available yung mga yon for purposes of using them as rebuttal witnesses. Okay. So, sabi ni Attorney Bill, 2 more minutes. May early prediction po ako. It might be possible na Lenny Risa ang kanilang ibabangga kay Sarah at sa running mate niya. O ayan, yan yung prediction ni Attorney Bill. Sabi ni Ron, paano pigilan fishing expedition sa Bank BIR records ni VP Sara? Okay, doon sa, natawa si Tayestis. Okay, doon sa, please don't forget, ulit-ulitin ko ito. So ulit-ulitin ko ito. Ito ang reason kung bakit mami-minimize yung pagka-fishing expedition. Yung decision, kung tignan ninyo, the financial records sought to be the subject of the subpoena duces tecum are to be used only to provide a baseline amount to compare with the amounts and transactions of the impeachable office. So, ako, ang guess ko dyan, sige, mag-conjecture tayo ngayon, hindi papayagan yung isa-isang mga transaksyon na kukulitin. Instead, they're supposed to use that to provide baseline amounts. Ngayon, hindi pa natin alam kung paano nila yun, i-execute yon. So, at dahil ganon, which seems to me, medyo may subtlety din itong si Senator Cheese, because of that, because it is restricted in that manner at hindi natin nakikita how it's going to be executed. If ever may umakyat sa Korte Suprema questioning this, they will only be able to do so pag nakikita na kung paano yan ine-execute, which is why we cannot guess. Ang ito, sabi ni Tayestis, nag-like na siya. Sorry, nakalimutan ko. Naku, hindi pa nga ako naniningil. Sabi ni Red Lacson, can't imagine kung si Win nagpo-preside. Out of order lang ang alam na sabihin at pagpupukpok ng gavel. Uy, that's still more than that's still enough. Kasi nandyan nga si Cheese. Sabi ni Robert, parang nag-invite ka sa bahay mo tapos sabihan mo, wala akong pera para kainin ng bisitang inimbita mo. Oo nga naman, di ba? It's such a Filipino thing. It's such a cultural thing na kapag meron kang inimbita o pinapunta sa bahay ninyo, kailangan pakainin mo. Yes, I agree then. Although hindi ako sure what Mr. Tulfo wrote in his column, may security issue din po yung sinasabi ni Inday about the food. And I agree with that. We did mention it before, pero totoo po yan. Syempre, they have to worry about their security. So, pasensya na ha, hindi ako makakatagal kasi I'm using the dining table. The dining table. Kakain. So, sabi ni Wilmark, wait, bakit need mag-request? Di ba sila pinapakain? Grabe naman. Ay, hindi natin alam yan. Hindi naman natin pwedeng akusahan ang Senado kung hindi tayo sure. Alamin muna natin. Pero tama kayo, kung hindi sila pinapakain ay. On the other hand, it's possible that the request was also made na ihiwalay yung pagkain nila kasi nga they have security concerns. This, gawa ka ng coffee. Wala pang yung stove. Okay. Sabi ni Julian's World, ipapatigil po kaya ng Supreme Court ang impeachment lalo na pag napakulong na ni Lacson lahat ng minority. Kadiri itong si Lacson talaga. Ay, nako. Well, we cannot predict that. Pero syempre, kailangan tuloy-tuloy ang ating pagmamasid. Pagmamasid, tama ba yung word? Surveillance. But we must continue to observe and bear witness to what is happening now. Diba? Naging mahalaga tuloy yung Zoom meeting at yung pagpupunta ng mga kasama natin sa Veterans Hospital dahil tayo po ay tumitindig bilang saksi sa mga pangyayari ngayon. Saksi para kanino?
para sa kasaysayan. Yan, sabi ni Rene, hanggang pagkain ba, they made it an issue? Wow naman, totoo yan. Totoo yan. Parang, sa lahat naman ng gagawing issue, pagkain. Sabi ni Yan, do you think safe to say na yung majority at minorities now considered kung ano-ano ang boto nila? I don't know what you mean by kung ano-ano. Sabi ni Newbie, kahit pagtulong pala ngayon sa kapwa-tao, kailangan dumaan sa gobyerno. Ay, oo. Advantage po ba sa defense na tapusin muna ng present yung prosecution tapos defense? Yes, because the defense will be the last we will hear. So yun po ay isang advantage talaga na binibigay. Posible, una yung prosecution, tapos yung defense yung last. Sabi nila, tumatatak yung una, pero sabi naman ng iba, mas tumatatak yung huli. So tignan natin. Are you confident magiging fair ang impeachment court? I am not confident of anything right now, considering that the high trust, approval, and popularity ratings of the vice president is a threat to the administration. And you know what people afraid do? Well, they panic and they don't think straight. So kung nag-aalala ang administrasyon dahil tumataas, isipin ninyo, over 50% ang trust, over 50% ang approval, ano nila hahabulin yun? And ang layo ha, more than 30 points away from the nearest, or thereabouts, roughly about 30 points away from the nearest rivals. Masyadong malayo. Sabi ni Attorney Bill, kung pwede lang demurrer to evidence sa impeachment, I wish din. Ang demurrer to evidence po ay isang pleading na fina-file yan pagkatapos nagpresenta ng prosecution. Hihingi ng permiso yung depensa para i-argue na yung ebidensya na iprinisenta ng prosecution hindi sufficient para ma-convict. Kaya dapat tapusin na lang. Unfortunately, hindi po yata pinapayagan ang demurrer to evidence dito sa impeachment. Okay. Do you think makakakuha ng 2/3 vote? Right now nga, like I said, I'm not going to even guess. Sabi ni Navy, do they vote po after all the impeachment articles are tackled or after each article of impeachment? From what I understand dun sa last na hearing, it's after all of it. Hindi. Sabi ni Ma'am Leticia, pag pinabuksan ba records ni VP, pwede na rin pabuksan ng lahat ng accounts nila. Unfortunately, we are a government of laws. And the Constitution, di ba, protects everyone equally. Kaya nga po umabot sa punto na sa impeachment lang pwedeng gawin ito dahil may proseso. Now, for everybody else, kailangan din po ng proseso because the Constitution says no person may be deprived of life, liberty, or property without due process of law. But it is a good thought. So in other words, yung sinasabi ni Senator Robin, dapat lahat. It also means na this should be on the legislative agenda. Na, sige, ganito pala, baliwala ang Bank Secrecy Act pagdating sa mga ganitong possibly political processes. Political process naman talaga ang impeachment. So, ayun, that's one. So it means that the agenda is open for this kind of legislative proposal. What if invalid ang impeachment from the start? Then the impeachment trial will be put to a stop by the Supreme Court. But the invalidity can only be determined by the Supreme Court, or by the Senate itself. But do you think that will happen? Di ba po kung illegal ang pagkakakuha ng ebidensya, inadmissible siya sa court? Yes. But this is an impeachment court and the impeachment court has deemed it legal to issue the subpoena duces tecum. So if you're going to ask for the illegality, the declaration of illegality, it must be made by the Supreme Court. Sabi ni Red, mag-explain ba mga senators kung mag-vote na to acquit? Normally they do.
Sabi ni Tabafa, dapat tanggalin na yung bank secrecy law para maiwasan ng korupsyon. Well, I think I see its uses. However, pwede naman pong gumawa ng batas para iamyendahan yan para bukas para sa lahat ng mga government officials.